Hey, what's up guys? Trader Supremo here. Okay, quick update lang tayo sa market, no? So, anong nangyari? Okay? So, again, unahin natin kay Bitcoin and then altcoins tayo, no? So, again, meron tayong range dito, no? Merong range low and then meron tayong range high and then nagkaroon tayo ng daily close above ng range low. Hence, nag-expect tayo na possible run pabalik sa range high, no? Dahil ranging yung market, no? So, until hindi nagkakaroon ng acceptance below this area, is still bullish or ang in-expect natin na price action ay bumalik dito sa range high para i-take out tong mga pera dito sa taas, no? Pera yan eh. Pera. No, okay? So, pwedeng ganyan, ano? So, dahil ranging, okay? So, still, yan yung target, okay? Range. So, hanggat above nito, range low, okay, makakakita tayo ng mga bounce, no? So, ano yung isa pang mga tinitingnan ko? Kaso, kung maglolong ako dito, bakit ako hindi naglolong kay Bitcoin? Dahil, weak si Bitcoin. Compare mo sa altcoins, mas malakas yung altcoins. Or may mga altcoins na mas malakas kaysa kay Bitcoin. Una, below weekly open. Pangalawa, nakita mo yung previous week low, below. Ibig sabihin, under resistance. Kapag ganon, not looking good, no? For me, weak, no? So, pagka ganyan, hintay ako next week, no? So, walang ipipilit. Okay? So, malinaw tayo kay Bitcoin. Okay, punta tayo kay Ethereum, no? Ethereum looking good. For me, looking good, no? Looking good tong Ethereum, ano? So, eto nakikita ko kay Ethereum, ano? So, may entry tayo kanina dito, no? Nung pag-reclaim, nag-retest sa previous week low, and then additional entry ako ngayon dito above, no? Tapos lalagyan lang ako ng stop loss dito, no? And then, ang target natin yung liquidity sa taas na to, no? So, yan. Yun yung nakikita ko kay Ethereum, no? So, Ethereum higher time frame still looking good. Nakita na range high and then meron tayo ditong range low. Nagkaroon na tayo ng retest. At mas bullish to. Bakit? Natin above previous week low and then above weekly open. So, ngayon, re-enter tayo, no? Dito sa weekly open, no? So, weekly open. Test ng weekly open. Kapag nagkaroon tayo ng bounce sa weekly open, no? Kasi ito, Monday range to eh, no? So, once na mag-reclaim dito, okay, nagkaroon na acceptance, medyo not looking good yun, pwede natin i-cut yung trade. Pero, dahil nakakita tayo ng strength, no? Meron tayong strength dito, no? So, bagay natin kulay. Okay? So, nagpapakita siya ng strength, no? So, kapag ganun, ang bias natin is low. So, ano gagawin natin? Hanap tayo ng retracement area, which is weekly open, no? So, yun yung nakikita ko. At pag nagpakita ng strength, okay, target tong money. Boom. Okay? So, yan yung target na, unang target natin, no? Sa ranging, no? Sa range trading, ano? Sa liquidity areas. Okay. Solana looking good, no? Solana, hanapin natin yung Solana. Okay, Solana. Merong news narinig tayo kanina about Solana na yung VanEck ay file ng ETF, no? And nakikita ko rin na looking good yung chart. Especially weekly open, previous week low is above, yung price is above. Nagkakita tayong liquidity area dito, money, then money. Okay, squeeze, okay, squeeze yung lagi kong tinuturo, and then reclaim, ano nangyari? Boom. Okay, sabog itong pera, ano, kinuha niya lahat ng pera na to. Ngayon, papasuan ko na ba ito ng low? No. Okay, nakuha ni liquidity sa taas, ano. Okay, wait ako next week, no? Possible retracement sa previous week mid. Malaman natin, then mag-create ng Monday range, no? So, malalaman natin next week, no? For me, next week na pasok na ito, no? Or kung magkaroon tayo ng bounce sa previous week mid, pwede kong pasukan yan. Pero, mas gusto ko na mag-create na ng panibagong range, no? For me, tapos na yung money time ngayong week, no? So, ano pa? Okay, okay na tayo sa Bitcoin, Ethereum, Solana. Okay, so yan yung mga main coins. Okay, BNB, hater ako niyan, kaya hindi natin mapansinin yan, ano? So, ngayon, after ng main coins or mga large caps, ano na? Okay, mga
altcoins, okay? So start tayo kay Popcat. So pinost natin to 2 days ago na nangyari, no? So hindi tayo man lang pinapasok mga tol, no? Nagliyab ng todo, no? Kasi kitang-kita naman natin, ano? Meron tayong support area dito, no? Major support. Then nagkaroon tayo ng deviation. Nung nag-reclaim, sabi ko, okay, is it a reclaim? Possible pump. Ano nangyari? Okay, pero, okay, kung sakali man, mag-retest to, pero parang ang labo na, no? Kasi malalim masyado pag gumana nito, malabo masyado tol. So, sa tingin ko magdidire-diretso na to pataas. Ngayon, ba't hindi ko pinasukan nung andito? Kasi naghihintay ako ng retest, pero hindi ibinigay, hence, wala akong magagawa. Ngayon, kasi kung papasukan ko to, saan stop loss ko niyan? Siyempre dito, ito yung tamang stop loss niyan eh. Dapat kasi entry ko dyan ito. Ngayon, nung umangat dito, naghintay ako ng kahit paanong retest. Hindi ako nag-expect ng ganito kalaking price na movement, no? Ganitong klaseng impulse, no? Pero looking good, no? Kung naka-spot ka dito, looking good. Or kung gusto mo talaga nito, spot mo para hindi ka ma-liquidate. Kasi yung ganitong itsura, pwede yung mag-retrace, no? Mag-retrace and then tsaka mag-pump, no? Pwedeng ganun yung mangyari dyan, tol, no? Okay, so malalaman natin kung anong mga possible mangyari sa mga susunod na araw, ano? O susunod na linggo. Pero looking good, no? So Pepe still I think nagre-retrace pa rin, ano? So nagre-retrace pa rin. Ano sabi ko dun sa ano, possible retrace, ano? So pwedeng mag-retrace muna bago umangat to, no? Weekly open, maganda sana retrace area o kaya above previous week mid dito sa area na yan, no? So yun yung nakikita natin. Pero tandaan nyo sa range, mas gusto ko kung nasa low tayo papasok. For example, ito, nasa weekly open, good entry yan or previous week mid. Okay? Kasi may time talaga, hindi niya kukuhain yung Monday low, especially kapag hindi pa na-take out yung Monday range ng previous week o yung high. Liquidity. Sa taas yung pera. Okay, meron ditong pera, tinake out, nag-reclaim, boom, no? So, ganoon lang, liquidity play, no? So, kailangan natin maghintay, mag-build ulit ng position, no? Yung market, no? Mag-build ng position yung mga retail and then lalaman natin sa mga susunod na linggo, no? Ondo looking good. Okay, so si Ondo, okay, so meron tayo ditong resistance. Ito yung previous range, no? Hindi nagkaroon na tayo ng retest, no? Meron tayong retest na nagaganap dito. At pangat din yung range, no? Ito yung week low nitong linggo na to. And then umangat na tayo doon, ano? So kumbaga pag tiningnan mo yan, nandito na. Malakas yung coins, ano? May strength, kumbaga. Kung ko-compare mo yan sa ibang coins, may strength. Bakit? Ako papakita ko sa inyo yung itsura ng walang strength. For example, INA, no? Nakita mo to? Pababa, ano? Hindi pa siya paangat, no? What do you mean paangat? Kasi nakita mo kanina yung week range nun andito na, no? Above na nito. Ibig sabihin nagbabago na yung position ng market dun sa coins na yon. Paangat na, hindi na siya payuko. Okay? Malinaw? So, ganun yung strategy ng Supreme Range. Ano, hindi porket halimbawa, trader ako, yung INA lang ang favorite coins ko, yun yung iti-trade ko ng long at short. Hindi ganun yung strategy or yung system na tinuro ko sa mentorship. Ang tinuro ko pa sa mentorship is hanapin mo yung coins nasan yung interest ng market. Hindi mo yan makikita sa volume. Okay? So, wag kayong pabibo, no? So, hindi niyo yung makikita sa volume. Kasi yung volume, malalaman mo yan, impulse na yun eh. Kaya nga may volume kasi impulse na yun. Ano? So, hindi sa volume makikita yun. Nakikita mo yun sa weekly range. No? So, wag kasi kayo gaya-gaya sa book. Gaya-gaya kasi sa book eh. Pagka kasi ginagaya nyo sa book, hindi nyo nag-get yung nangyayari sa reality. No? Kasi iba yung theory sa practical. No, kaya nga strategy ko kakaiba eh, no? Kasi nga pure practical yan, wala yan sa book, ano? Wala kang makikita niyan sa book kahit hanapin mo sa lahat ng libro sa buong mundo, wala kang makikita ganyan, tol, no? So, yun. Okay, ano pa bang mga tinignan natin? Ondo. Yung Ondo, nire-retest lang natin tong resistance, no? Tapos paangat na. So, kung ako, no, papasuhan ko yan kapag ka nag-retest at least dito sa previous week mid or weekly open. Okay? Pero maganda sana kung next week na, no? Kasi pag next week, possible mag-create muna yan ng range or yung Monday range na sinatawag natin, and then possible sa natin niya itong weekly open, no? Okay?
So mga tol, ang tinitingnan ho natin ay higher time frame, sa lower time frame itong nandito sa right side. Ito yung execution natin. Nakita mo to? Possible mag-retrace siya na sa Monday high. Nakita mo to? Monday high. Possible yan. Bumaba muna to retest at least yung weekly open. Pero pag paangat yung market, hindi naman tayo nag-short, no? Pag halimbawa ito pababa, tapos nagbabago na ng structure, hindi na tayo mag-short, syempre. Pero kung scalper ka, magandang strategy to kung mag-scalping ka. Kasi ang daling tingnan kung pupuntahan ng market dahil meron kang key levels, no tol? So, Brett, I think isa sa pinakamalalakas na coin sa meme, no? So, sa Brett, paangat din. Ito naman paangat, di ba? Nakita mo yung itsura ng pababa, di ba? Sa weekly range, di ba? So, meron tayong range high dito. So, meron tayong range high, malinaw na range high. And then, meron tayong malinaw na range low dito sa area na yan. Nakita mo? So, nakita mo yung natin, So, hindi na muna kailangan mag-top down analysis kasi pag ginagawa mo dito, magre-reflect sa lahat ng screen yan. Okay? So, yun. Okay, meron tayong deviation dito or stop runs. Tawag dito, sweep. And then, ano nangyari? Karoon ng okay. So, pag tinignan mo yan, okay? Pag tinignan mo yan sa lower time frame, ano yung kinrate dito? Okay. Ano yung kinrate dito? Di ba pera to? Okay, pera. Ito yung low. May pera din dito. Ano nangyari? Tinake out, sweep, and then reclaim. Okay, nagkaroon ng bounce, and then meron test. Okay, ano nangyari? Tinake out tong pera. Okay, liquidity play. Okay? Paangat na din kasi yung market. Okay? Looking good, no? Looking good. Okay? So, ano po ba pwede natin tingnan? Arcam. Let's look at Arcam. No? Arcam, paangat din. Possible magkaroon tayo na retrace weekly open or previous week mid. Pero ako, I highly recommend wait next week kung walang mangyayaring malakas na movement or high volume movement this coming mga araw. Okay? Possible next week na yan. No? So, yun. Timing lang mga tol, no? So, okay, nagkaroon tayo ng trade below Monday high. So, possible na mag-retrace nga, no? Okay? So, yun. Okay, ano pa ba? Not. Tingnan natin si Notcoins, Notcoins. Okay, si Notcoin is good. Good yung structure niya. Bakit good yung structure niya? Una, meron tayong pababa, no? Meron tayong pababa, pero ito ay major support. Ano nangyari sa major support? Ni-reclaim niya ngayon. Pero, meron ka nakitang magandang candle dyan. Wala, no? Medyo pangit, dry kumbaga. So, ano yung nakikita ko dyan? Okay, based on experience, okay? Okay, ganito, gawin natin, no? Drawings. Gawin natin mga drawings. So, based on experience, ganito. Nakita mo to, nag-create siya ng liquidity dito sa taas, no? So, puro pera ngayon yan. Pera. And then, meron din tayong support area dito. So, based on experience, ganito usually yung ginagawa niyan. Retest tong range low, and then, wasakin tong pera, and then pera, no? O wasakin niya yan. So, ganun lang. Engineering ng liquidity lang yan, mga tol, no? Okay, eto HNT. Meron akong trade na ito, kaso in-out ko. Pero ang ganda sana. Okay, nakita mo ito. Pera. Okay, meron tayong range low. Then meron tayong range low. Ngayon, naging problema ko lang dito is, nung hinintay kong mag-bounce dito, no? Okay, lumalim pa siya. Okay, so yung iba makakita dito ng order block, pero lumalim pa siya. Ngayon, nakita ko, okay, kung long bias, good to enter pa rin. Despite na nag-bounce na siya, tapos gumawa pa ulit siya ng low. Bakit? Kasi, okay, ito yung range low, di ba? So, dapat nagpakita na siya ng strength, pero hindi, dumire-diretso pa siya pababa, and then umangat. So, ngayon, for me, good din yun, kasi may pera din dito, tinake out niya lang yun para lumipad, no? Sayang, 5:1 na sana agad yun, or 3:1. Okay, 3R na sana yun. Sayang. But okay lang yun. Meron tayong trade kanina, which is yung lever, no? Pinost ko to sa Facebook ko, no? Follow nyo pala ako sa mga
gusto matuto ng strategy ko, no, follow nyo lang kasi lagi naman ako nagpo-post doon. Malay nyo naman makukuha nyo kahit di kayo mag-enroll sa course, no? So, yun, nakita ko lang dito, meron ditong pera, and then meron tayong range loan, then tinest yung range loan, nagkaroon tayo ng bounce sa weekly open. Ayun, weekly open. Kaya ako nakuha yung trade. Okay? So, ganun lang siya kasimple. Hunting lang ng liquidity talaga mga tol, no? So, range lang. Ngayon, kung magkaroon man to ng change ng structure paakyat, i-trade natin siya every week, no? Okay, so meron tayo ditong resistance na sasagupain. Okay, so malalaman natin. Hindi ko pa ina-out. Okay, meron lang ako partial take profit pero hindi ko pa siya ina-out. I-out ko lang yan kapag pababa na ulit. Pero ganito, halimbawa nasa baba ka, tas pangat yung price. Huwag mo i-out agad lahat kasi nakita mo naman yung upside potential tol, no? Wag. Mag-add ka lang. I mean, mag-take profit then retrade ka sa next week. Ganun, no? Hanggat may range, nakikita mo kung paano kumukuha ng liquidity, meron kang ipapasok, no? So, yun, no, tol. Again, about dun sa may volume, volume ginagamit lang yan para malaman mo kung valid ba yung bounce. For example, dito sa weekly open. Okay, nagkaroon tayo ng bounce sa weekly open. Valid kaya yun? Dun ka pa lang gagamit ng volume. Pero kung gagamit ka ng volume para malaman mo kung nasan yung coins o yung heat map na tinatawag, late ka na. Hindi mo yan makikita, tol, no? Ito yung matagal ko nang pinag-aaralan kasi kaya nga ako nag-enroll sa iba't ibang course dito sa Pilipinas kasi hindi ko alam yung iti-trade ko ng coins. Hence, ang dami ko nalaman na sinasabi na kailangan daw alam mo kung paano bumasa ng heat map at volume. Walang katotohanan yun. Common sense. Una sa lahat, bakit ba yung heat map andon? Una sa lahat, bakit yun high volume? Kasi nga, may impulse move nang nagaganap. Okay? Or, ang volume kasi both long and short yan. Kasi 1:1 naman, di ba? Ibig sabihin, kung mataas yung volume ng buying and selling. Hence, meron nang nangyayaring movement. Okay? So, late ka na. Hindi pwedeng gano'n. So, ang kailangan mo, makita mo yung price habang nagde-develop yung range. Okay? Habang nagde-develop yung range. For example, bigyan ko ng example, no? Common sense lang to, no? So, wala akong inaanong strategy. Lahat tama naman, no? Wala akong pakialam sa strategy ng iba. Ang sinasabi ko lang, okay, yung mga paniniwalang ganun, babaliin natin through common sense, no? Okay, for example, itong si Lever. Okay, bakit ko ito na-trade? Okay, Lever. Okay, Lever. Ito pala, sorry. Yan, no? Ngayon, pwede natin sabihin na nasa support. Pwede rin natin sabihin na nasa Pero, kung titingnan mo yan, sa tingin mo may volume yan nung andito. Sige nga. Sabihin natin, may volume yan yung wala pa tong candle na to. Wala. Kailan lang yan magkaka-volume? Once na yung pumasok na yung mga yan. Late ka na. Nagtitake profit na, tsaka ka palang papasok. Sa range na yan, magtitake profit ka na yan. Bakit? Nakuha liquidity. Liquidity yan eh. Yan. Liquidity yan eh. Nakuha na. Sa range ng week na yon. So, kailangan ulit mag-build up ng liquidity para gumalaw yung market. Ang sabihin mo, buying, selling pressure, kalokohan yung buying, selling pressure, walang ganon. No? Algo lahat yan, walang buying and selling pressure. Yun yung baliin natin, no? Baliin natin yung lahat ng trader, sinasabi na yan, walang buying, yung buying and selling pressure, kalokohan yun. Yes, merong mga time na malakas yung coins kasi madaming bumibili. Pero hindi na ganun hindi ganun majority gumagalaw yung market. Okay? Lahat yan liquidity. Hindi selling and buying pressure, no? Hindi ganoon. Okay? Meron time wala akong sinasabi na meron time talaga buying pressure sa spot kapag trending yung market. Pero nakita mo ganito, hindi yan. Hindi pa, no? Yun. Okay, ano ba yung mga ito yung favorite coins ko, no? Injective. So malaki-laki yung investment ko dito, pero not convinced na malakas na yung coin.
Okay, we see some medyo drastic downward movement. Okay? So, from I think 8 digits naging 7 na lang ng akin, ano. So, low 7 digits na lang nangyari, ano. So, it doesn't matter kasi nung binili ko to, below 15 ko to binili. So, still in profit pa rin ako, pero nawala lahat ng profit ko nung nag-53. No? Bakit? Kasi spot ko po ito, no? Sa spot, hindi naman ho ako nagte-trade. Position yon. For example, binili ko ng bear market, i-out ko ng bull run ng peak. So, it doesn't really affect yung price ng mga ganitong price. Okay? So, ang ginagawa ko, nag-a-add lang ako. Ngayon, kung titignan mo to, okay, meron tayo ditong support, major support, and then nagkaroon na tayo ng reclaim. Ngayon, convinced na ba ako na lilipad na to? Hindi pa. Bakit? Nakita mo yung structure niya sa weekly. Nakita mo yung mga lows na yan. Below ka pa rin yan, no? Ibig sabihin, resistance ka pa rin. Pero pag yan, inangatan mo, unang tingin mo pa lang, inangatan mo yan, ano yung susunod na resistance? Ito. Ang daming red dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Andito. Yan. So, ano susunod dyan? 30. And then, pagka inangatan niya ulit yan, syempre, itong mga red na yan, magiging support. Ano mangyayari dyan? Aangatan niya. Ano susunod? 50. Ganun lang yun kasimple. Pero, still, hindi pa rin ako convinced. No? Pero isa lang sigurado ako. Tingin ko magte 3 digits to. No? Pag nag 3 digits to, okay, that's good. No? No stress, no? So, yun lang mga tol. Yung discussion natin, lagyan natin ng konting flavor, no? Balik natin yung dating Supremo na medyo hindi naman trash talk, pero yung common sense ba? Ilalapag natin yung mga common sense sa trading, no? Wala tayong tatapakan ng tao, no? So, hindi na tayo ganoon. Hindi na tayo ng wala tayong kinakalaban, lahat kaibigan na natin. Pero kumbaga more on improving ourselves, no? So, yun yung nakikita ko, no? So, again, yung volume, gagamitin mo yan for execution. For example, nasa weekly open ka, nakakita ka ng bounce. Is it valid bounce? May volume ba? Dun mo siya magagamit. Pero, pag gagamit ka ng heat map, it doesn't make sense to me. Gagamit ka ng heat map, nag-pump na yun, kaya kayo na-FOMO eh. Kaya kayo na-liquidate. Kasi pumapasok ko kayo kung kailan nag-bounce na or na meron ng impulse move, which is very wrong. Ang pasok mo is consolidation. Hindi ka pang nag-breakout. Very wrong yun. Bakit? RR, pangit. Fake out, yes. So, yung risk, mataas. Compare mo kung sa consolidation ka pumasok, sa liquidity sweep ka pumasok, di mas maganda. 'Di ba? O kaya sa retracement ka pumasok, sa pagyuko ng trend ka pumasok, mas maganda. Ngayon, kailangan mo lang ng konting patience, no? Tol? So, yun yung siguro kaibihan, kahit na tinuro ko yung tutorial na to sa iba, pero hindi nila nagigets yun kasi need pa nila ng konting time para isa katawan yung strategy. Kasi hindi porket alam mo yung Monday range, alam mo kung kailan ba papasok sa Monday range, agad alam mo na yon. Hindi. For example, halimbawa ako, unang tingin ko pa lang dito, alam ko na, for me, okay, andito yung price, andito yung resistance. Kung ako maglolong, medyo alanganin. No? Alanganin. Okay, pwede maglong dito for scalp, pero kung ako, gusto ko sana, andito tayo sa major support. Kasi, bakit? Alam ko invalidation. Make sense? Make sense, ano? So, unang tingin ko pa lang dito, for example, unang tingin ko pa lang, okay, aangat to pagka angat dito sa major support. At lalo na, nakita ko na habang yung market nag-create ng weekly lower range o lower weekly range, ito naman ay paangat. So, mas malakas siya sa ibang market. Kaya na-anticipate ko agad kung aangat ba siya o hindi. Kung ngayon mo lang tinignan niya, andito na, paano ka papasok? Stop loss mo, andito. Sige, bigyan ko yan ng common sense, no? Common sense. Kung heat map yung titingnan mo, pumasok ka dito, kung kailan may volume na, ang stop loss mo, andyan, target mo ganyan. Ilan yung RR? 1.5 is to 1. Okay? 1.5 is to 1. Okay? Hindi, ito pa ngayon, close dito stop loss mo. Ilan? 1.3 is to 1.
Tapos risk mo 50. So magkano lang 'yon? Kung 1.35, $75 lang 'yon. Ba? $75 profit lang 'yon. Tapos nag-risk ka ng 50. 'Di ba? Then pangit nun, tol. Make sense? Okay, make sense. So, for example, ito. Nakita mo, tinake out na tong mga liquidity ngayon. Tsaka pa lang papasok. O, di wala na. Ngayon kasi, kung ikaw man papasok yan, dito yan. Kasi ito yung liquidity eh. Di ba? Yan yung pera, di ba? Andyan yung mga, mayroong mga, ang tawag dyan, liquidity. Hindi nagkaroon ng stop runs. Okay, na stop runs ng sweep. Sweep, no? Hindi stop runs. Mali. Pag stop runs, nakita mo to. Yan. Tapos, nagdire-diretso yan. Stop runs tawag dyan. Pero kapag ka sinweep lang na yan, sweep po ang tawag dyan. O yung deviation na tinatawag, no? So, yun. Yun lang mga tol, no? So, konting tutorial tayo, no? Para din, ma-share ko din yung knowledge ko, no? Pero kung gusto nyo yung detailed, sobrang mura, 59, message nyo lang ako. Tsaka, download nyo lang yung link doon sa below, baba nung name ko, no? Link ng exchange. Pag wala pa yung exchange, malaking help yun para mag-grow yung account natin. Then, makapag-share pa rin ako ng mga expertise ko dito sa pag-trade ng range, no? So, kaysa mapunta yan sa mga nipapamigay lang ng iPhone. Okay? So wala tayong inaano sinasabi ko lang. No? Doon tayo sa tinuturuan talaga kayo na mag-grow, ano? Ba kasi kung saan lang mapunta, no? So, yun lang mga tol, no? Wala naman tayong inaan. Lahat tayo kaibigan natin, lahat. Basta tayo, lalaban lang tayo ng patas, no? Patas lang lagi. So, yun lang mga tol, no? So, pag may tanong kayo, try nyo rin ako i-message. Hindi ako sure na makapag-reply ako kasi madami din akong ginagawa. Pero malay nyo naman, message nyo lang ako kung may concern kayo, ganyan. And then, so, susunod siguro magda-live na tayo twice a week. Siguro kapag medyo nasettle na ako tapos dire-diretso, medyo nangangalawang pa ako. Galing ako sa bakasyon, di ako nag-trade sa buwan eh. So, medyo nangangalawang pa, no? Tapos, ang boring pa ng market. Pagbalik na, siguro mga in 2 weeks or 3 weeks, magla-live tayo twice a week. Kapag may galaw yung market o kapag alam ko nang gagalaw yung market. Para sabay-sabay tayo, no? So, yun lang, pasisiglahin natin ulit to, no? Tapos, sali kayo dun sa, sa link, no? Kapag ka nag-download yan, yung gumagawa akong Discord, hindi lang soon pa, no? So, yung sa Discord ko na lahat na naka-download sa link ko, kahit saang link dun, o pasasalihin ko dun sa group, no? So, ano ba? Yun lang naman, ano? So, yun lang. Meron pa ba akong kailangan idagdag? Okay, so mag-update naman ako madalas na ng video, no? So, yun lang. God bless.